Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon,
Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, itaamal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagubuti ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo, aking kaulian, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak na Ama, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan at sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis ng
at ang kataasasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Manalangin na tayo. Panginoong Jesus, dumating ka nawa at huwag nang magluwat. Sa mga nagtitiwala sa iyong pag-ibig na matapat, makapagbigay galak nawa ang iyong pagparito, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Si David ay panatag nang nakatira sa kaniyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kaniyang mga kaaway. Tinawag niya si Nathan at sinabi, "Nakikita mong nakatira ako sa tahanang Sedro, ngunit ang kaban ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Nathan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Nathan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako, at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan, tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kaniyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una, buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kaniyang kaharian. Kikilanlin ko siyang anak at ako na may magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwina'y aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging magahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging magahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon na napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito, "Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan.
at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman na anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi na ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay, ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Hudeya ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano kaya ang batang ito, sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang gabi po mga minamahal kong kapatid. Sumigaw nga po ng salamat sa Diyos ang nakasama na gabi ng Misa de Aguinaldo. Yan, purihin po natin ng Panginoon na salamat sa Diyos. Huling araw na po ng ating pagmimisa de Aguinaldo at harinawa po, naging malaking tulong ang pagninilay, ang ating pagdadasal sa nalalapit na pagdiriwang po natin ng Kapaskuhan. At kami po ay nagpapasalamat at natutuwa na sinamahan niyo po kami. Sinamahan natin ang bawat isa sa mga nagdaang araw na ito ng ating pong mga Misa de Aguinaldo. No? Hanggang ngayon ay puno pa rin ho tayo at sana ho hindi ho na-absent yung ilan. No? Kaya nagpapasalamat po kami sa inyo sa pakikiisa sa mga araw na paghahanda ng mga ito. Mga minamahal na kapatid, tampok po sa mga pagbasa natin ang mga tauhan na nagpakita ng isang natatanging pagkatalik sa bawat isa. Mga matalik ang kanilang mga naging koneksyon o relasyon sa bawat isa. Sa ating pong unang pagbasa mula sa ikalawang sulat, aklat ni Samuel, nakita ho natin ang matalik na relasyon ng Diyos at ni David. Sa ating mabuting balita, matapos mapakinggan ng Diyos at itupad ng Diyos ang pangako at panalangin ni Zacarias at Elizabeth, nakita din ho natin yung matalik na koneksyon at relasyon ni Zacarias at ng ating Panginoon. At ano ho ba yung nangyayari sa matalik na relasyon ng mga taong ito? Simple lang din po yung kanilang mga binahaging karanasan sa bawat isa. At ito po ay tatlong bahagi. Nangako ang Diyos sa kanila, nagtupad ang Diyos sa kanila, at sila ay nagbigay ng pagpupuri sa Diyos. Tampok po sa ating pong unang pagbasa kung papaanong nangako ang Diyos kay David. Nangako ang Diyos na gagawin kitang hari. Naluluhod sa iyo ang lahat ng mga sangkalupaan at sangkatauhan. Magiging tanyag ka, ang iyong mga anak ay magiging sagana.
Ang iyong paghahari ay walang hanggan. Tatawagin pa nga kitang isang anak ko at ikaw ay parang ama mo rin na ako. Kapag ka ikaw ay nawala na, bibigyan ko pa rin na ng, sabi nga ng successors ang iyong paghahari. Nangako ang Diyos kay Haring David. At natupad po ang mga pangakong itong narinig natin sa ating unang pagbasa. At ang ating pong salmong tugunan ay isa lamang po sa madaming mga salmo na marahil, sabi po ng mga eksperto, ay isinulat ni Haring David bilang anyo ng pagpupuri sa Diyos. Dako ho tayo kay Zacarias at sa ating Panginoon. Nangako ang Diyos kay Elizabeth at Zacarias na sila ay magkakaroon ng isang anak. Tingnan nga ho na natin ano pong pangalan ng anak ni Zacarias at ni Elizabeth. Ano po? Ayan, very good. Nakikinig kayo. Juan. Nangako ang Diyos, tinupad ng Diyos. Ito po yung pagbasa natin kahapon. Ipinanganak si San Juan. Ilang araw, ilang buwan pong natikom ang bibig ni Zacarias. At sa araw na ito, nakita natin na bumuka ang kanyang bibig, siya ay nagpuri sa Diyos. Sabi nga po ng mga kapatid kong pari, kapag daw ang pipi ay nagsalita na, malapit na ang Pasko. Nagbukas ang kanyang bibig, nagpuri siya sa Diyos, nagpasalamat siya sa katapatan ng Diyos, nagpasalamat siya sa isang Jesus sa kanilang buhay, nangarap siya para sa kanyang anak na si Juan. Inasam niya ang mga magagandang bagay na hinanda ng Diyos para sa kanila. Matalik ang relasyon ni David at ng Panginoon, ni Zacarias at ng ating Panginoon. Dahil nangako ang Diyos sa kanila, tumupad ng pangako ang Diyos sa kanila at sila ay nagpuri sa Diyos. Ito pong mga nagdaang 9 na araw, mga minamahal na kapatid. Sino pong tinig ang mga pinakinggan ninyo at nagsabi ng kanilang mga pangako sa inyo? Sana po hinayaan natin itong mga araw na ito upang hindi muna tayo makinig sa mga pangakong nababali, sa mga pangakong nawawala, sa mga pangakong nakakalimutan, kundi sa mga nagdaang araw na ito, tinig lang po ng Diyos ang ating pinakinggan at mga pangako rin niya po ang ating mga narinig. Marahil po sa mga araw na ito, nangako ang Diyos sa inyo. Bumagsak ka man ngayon, hindi mo man natupad na one take lang, hindi mo man natupad ang iyong mga pangarap sa mga araw na ito, okay lang yan. Sa susunod na taon, bibigyan kita ng lakas, bibigyan kita ng determinasyon, bibigyan kita ng tapang para tumayo muli sa mga bagay na ito. Nangako po ang Diyos sa atin nitong mga araw na ito, na ikaw man ay nalugi sa panahon na ito. Nabihado man ang iyong puso sa iyong relasyon. Nagkasugat man ang iyong damdamin dahil may hindi magandang nangyari sa kapatiran, sa pamilya, sa makapwa simbahan. Nangako ang Diyos po sa atin na sa mga araw na susunod, sasamahan kitang maghilom, sasamahan kitang bumangon, sasamahan kitang magkaroonan ng bagong buhay. At marahil, ang ganda po sana ng mga 9 na araw na ito ay bumulong din po ang Diyos sa ating bayan. Na wag na tayong magpaloko sa mga taong lalaruin lang din tayo sa mga susunod na panahon. Nangako ang Diyos sa atin na pagpapalain tayo, pero mag-isip-isip tayo sa mga pinakikinggan, sa mga sinusundan natin, sa mga hinahangaan natin. Dahil ang pangako ng Diyos,
makinig lang tayo sa Kanya, magtiwala tayo sa Kanya, at Hari nawa makita natin ang pag-asa at ang pagbangon sa mga susunod na panahon. At Hari nawa po, matupad ang mga bagay na ito. Ayan naman po marahil ang mga dasal ng bawat isa sa atin na yung mga binulong na pangako ng Diyos sa atin ay sana, Panginoon, mangyari. At tulad po ni Zacarias at ni David, matapos mangako ang Diyos, matapos tuparin ng Diyos ang mga bagay na ito, purihin natin ang Panginoon. Napakadaling bagay ng purihin ang Panginoon, pero hindi man lang natin magawa-gawa minsan. Binigyan ka ng Diyos ng magandang trabaho, ng magandang pamilya, ng magandang relasyon. Matapos mong makuha, bahala ka dyan, Lord. Nakuha ko na eh. Ni hindi man lang makasimba kada linggo para sabihin, Panginoon, salamat sa isang linggong nagdaan. Salamat sa isang araw na nagdaan. Dahil patuloy kang nangako at patuloy kang tumupad sa akin. Ganon din pong katalik ang Diyos sa atin. Hindi lang kay David at hindi lang po kay Zacarias. Sa inyo po at sa akin, patuloy na nagiging matalik ang Diyos. At sa mga taong matalik siyang nakikitungo, patuloy siyang mangangako, tutuparin niya ang mga bagay na ito. At sa ating banda, purihin natin ang Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Pinasalamatan na ni Zacarias ang Diyos dahil sa pagiging tapat nito sa pangako. Bunga ng pagtitiwala sa pagiging bukas palad ng Diyos, idulog natin ngayon sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Sa bawat kahilingan, ang ating itutugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway matutong magpatawad sa isa't isa sa kabila ng ating nadaramang hinanakit at pagdurusa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway patuloy na magmahal kahit na tayo ay pinagtataksilan at binabaliwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway higit na gumawa ng kabutihan kahit na tayo ay inaalipusta at hindi inuunawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway manatiling magpakatotoo sa kabila ng mga pagkutya at di pagtanggap sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mahal natin sa buhay na namayapa na ay makapasok nawa sa ipinangakong kahariang walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa sandaling katahimikan, ating itaas sa Diyos ang ating mga sariling kahilingan, gayon din ang mga panalangin iniaalay sa misang ito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong mahabagin at mapagmahal, tulungan mo kaming maging malakas at magtiyaga sa gitna ng mga kahirapan. Nawa ay huwag kaming mawala ng pag-asa sa katuparan ng iyong pangako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Magsitayo ang lahat. Manalangin na kayo mga minamahal kong kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay namin ay iyong tanggapin upang ang paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay mapakinabangan namin. Pagindapatin nawa nito na ang aming panabikan ay ang pagdating ng iyong anak ng may dalisay na kalooban. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, ipagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukala ng tanang kabanalan.
kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawing mong banala ang mga kalooban na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin na sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leona na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon na amin. Kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyayaw mo kami sa lahat ng Hinihiling naming kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng tanda ng kapayapaan sa bawat isa. ng sanlibutan.
Siluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.